Angin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nakahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon oportunidad karon makapadayon kita sa atong buluhaton. O standby pipila lang ka ng minuto ako magpatuban usa diha kaninyo sa ato nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong buluhaton pinaagi sa pagpamangkin. Kanimo o Diyos ng langit nun, salamat sa oportunidad na usap nga diin ang imong pulong, among mabasa ang pamalandungan sa among pagpamalandong karon. Niini nga buntag o Diyos, i-bless ang tanan, nagapaminaw, nagamonitor, nagasubaybay, nagafollow ni ini, and ang tanan nga nagahatag o higayon o niini nga opportunidad Ginoo gipasalamatan kanamo tungod kay ikaw matinumanon gayon. Karon Ginoo nga adlaw nagahangi ako sa imong pagpanalangin o bisan pa man pag-remind sa matag usa kanamo concerning sa among pagkinabuhi nining kalibutan while nagahulat o Dios sa imong pagbalik. Gitugyan, gipasalamatan kining tanan in Jesus name. Amen. Salamat sa gayon karon nga makapadayon na usab kita sa paghimo sa atong buluhaton o niini karon nga buntag tuguti ako sa paghatag og dugang na usab nga mga pagtudlo, dugang nga pag-remind sa atong kinabuhi concerning sa atong kinabuhi sa spiritual nga aspect. Karon nga higayon inhi sa 3 John chapter 1 verse 1 down to verse 4 makakita kita og mga butang nga importante usab para kanato in which niini karon nga pagpamalandong makita nato nga si Apostle John sa iyang nga paghatag og advice sa mga magbabasa, naghatag siya kanato dinhi og hint about sa instruction para sa atong spirituhanon nga maayong kondisyon sa atong spiritual nga aspect. Dinhi sa verse 1 in 3 John chapter 1 nagingon ang pulong sa Ginoo. The elder to the beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health, as it goes well with your soul. In verse number 3, for I rejoice greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. Last verse, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. It was John's concern for Gaius' physical well-being, implying that he has an excellent status of his spiritual well-being. Kung imong makita ni Gala, nga si John ang iyang concern ngadto sa iyang pinalangga nga isig ka Kristohanon nga mao si Gaius. Makita nato ang iyang prayer, ang iyang desire nga unta magkaroon siya ini mao ang physical nga kondisyon, maayong kondisyon sa physical nga aspect. Ingon nga si John makita nato nga spiritually good ang iyang condition siya ang pagkinabuhi. Og si John din ang iyang concern mo ang physical nga bahin. Most probably si Gaius naa siya'y medyo deficiency sa iyang physical nga aspect. That's why si John ay iyang concern nga unta maging okay ang iyang physical nga bahin. Ingon nga siya sa spiritual nga aspect maayo man ang iyang kahimtangan. So kung imong tan-awon sa verse number 2 ingon siya, dear friend, I pray that you are
that you are doing well in every way and that you are healthy, referring to his physical aspect. Just as your soul is healthy, based on John's confirmation sa iyang spiritual nga status. So kung makita ni mo higala na si John din niya iyang concern nga mag-improve o maging healthy si Gaius, is because wala may problema sa spiritual nga aspect. Nagkaroon siya og maayo nga kondisyon spiritually sa iyang pagkinabuhi. That's why ang iyang concern nga maging balance, nga maging healthy. Si Gaius din hiingon nga siya sa spiritual nga aspect healthy man siya. It means we need to maintain a good level of both physical and spiritual health. So dili man maayo kung moingon ta nga maayo ka ita sa spiritual nga aspect or physically masakiton pod, so naa gyapon siya disadvantage. So it must be balanced. Kung magkataon man gyud nga naatas physical nga karamdaman, at least ang atong spiritual nga aspect strong kita, in good condition kita, pakatabang siya. O mas the best gyud kung both physical and spiritual good ang atong condition. Kanang balanse atong pagkinabuhi. Now usahay lisod kaayo ang pagbalance sa atong kinabuhi sa tinuod gayon. Nganuman, naay mga panahon nga makafocus kita sa spiritual nga aspect, and then adunay mga higayon nga maneglect nato atong physical, or naay mga panahon usab nga nakafocus kita sa atong physical and na-neglect ang atong spiritual nga aspect. So kung imong tan-awon dinhi, kinahanglan na ay balanse. Just like physical health requires a proactive approach to wellness, spiritual vitality and strength are attainable only through effort. Kung sa atong physical nga bahin, pag-maintain sa atong nga good health, good condition sa atong status physically, kinahanglan gani nato ang proactive kita sa ato ang physical nga bahin aron ma-maintinar ang ato nga wellness. Pariho usab sa spiritual nga aspect, aduna pud kitay dako nga presyo nga dapat bayaran in order nga mapanatili ang spiritual nga maayong kondisyon sa atong kinabuhi spiritually. So both physical and spiritual, kinahanglan ma-attain nato ang maayong kondisyon sa atong panlawas. Both physical health and spiritual health naga-require siya, number 1, a strong immune system. Bisan asa nato tan-awon sa physical man nga bahin o spiritual, kinahanglan magkaroon kita og maayo, kusog, healthy nga immune system in both of this. Nga naman, kung imo tan-awon higala, kung dili strong, dili maayo ang atong kondisyon, physical man or spiritual, maglisod tag barog, maglisod ta og tindog panahon kung naa ang mga traits sa atong kinabuhi. Excuse me. How strong is our ability to withstand traits like temptation? Sa spiritual nga aspect higala, kung dili kita strong, dili maayo ang atong kondisyon, lisod kita makabarog panahon nga naa ang tentasyon sa atong kinabuhi, sa tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Kung panahon mo abot kini, or sa false teaching, kanang mga mali nga pagbarog, mali nga pagtulunan diha sa Biblia, nga paspas kaayong nagkanat
sa atong kapanahonan karon, or even persecution. Kay pag musulong ka sa pag-alagad sa Ginoo, dili mahitabo nga walay persecutions, mga obstacles sa pagpangalagad nato. Sigurado gyud na kana siya. No? Unless nga wala kay buhaton para sa mulaton sa Ginoo, wala ni siya. No? Pero sigurado gyud ang temptation, false teachings, persecution mag-abot kini sa Christian life. Therefore, kailangan tag naatay kusog, strong kita sa spiritual nga aspect. Because temptation and spiritual hardships are unavoidable. Just as going out of the world to avoid all contact with temptation is not possible. Mintras ni apa kita niining kalibutan higala, dili gyud pwede nato malikayan, dili pwede nga makaingon ta magkinabuhi ta nga wala kining mga tentasyon sa kinabuhi. Because temptation are unavoidable. Mintras na apatas kalibutan, no? Mao gani na daghan mga tao magpuyo to sa langob, no? Mag-irmitan niyo dito sa langob, trying makapalayo sa tentasyon. Pero in reality, while naakitas kalibutan, naagyod ang mga tentasyon. No? In fact, si Jesus Christ, ang ingon siya sa John chapter 17 verse 15, ingon siya, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Mao kana ang prayer ni Jesus Christ ngadto sa iyang mga disipulo, sa iyang mga sumusunod. Nagaampo siya ngadto sa iyang amahan. Wala man ko nagampo nga kuhaon nimo sa lagikan sa kalibutan, but my prayer is that imo silang tipigan, i-keep nimo sila from the evil one. It means to say, given siya nga while naa kita sa kalibutan, naagyod ang mga tentasyon ni ining kinabuhi. Even si Apostle Pablo din sa 1 Corinthians chapter 5 verse number 10, nagaingon siya, not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. Wala nagpasabot nga dili na ka makigharong ni ining mga tawhana ning klase nga mga tao nga nagkalat karon sa atong kapanahunan. Kay kung ingon ana pa, dapat na lang hawa lang taan ng kalibutana. It means to say, though nga naa kini nga mga katawhan nga ingon aning klaseng pagkinabuhi, bisan nagkapuyo ka, asa nga ining kalibutan nga polluted sa klase nga pagkinabuhi nga dili makaglorify sa Ginoo, bisan pag-asa ka naa ka din na dili ka matakdan, dili ka mamantsahan, magpadayon ka sa pagbarog sa tama, insakto para sa kahimayaan sa imong Ginoo. In fact, kung imong tan-awon si John, ang iyang recognition concerning ning kalibutan, klaro kaayo nang ingon siya, we know that we are from God, and that the whole world lies under the control of the evil one. So grabe ang pressure, grabe ang iyang influence ining kalibutan. And ang atong kalibutan is sumala pa under the control of the evil one. So it means to say, nag-produce kini, mo resulta kini og hardship sa atong Kristohanong kinabuhi, that we need to have the kind of immune system na lig-on, strong immune system sa atong spiritual nga aspect. Spiritually speaking, we need to build up our resistance. According to James, makita po nato na si James na-recognize niya, hibaluan niya o nasabtan po niya ang danger sa atong kapanahonan. That's why nagatambag siya sa iyang mga magbabasa. Sa James chapter 4 verse number 7, ngayon siya, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Unsa man ang dapat himuon sa Kristohanon niining kapanahonan
o sa sitwasyon kung asa kang henerasyon ay natumog ni ini. We need to submit ourselves to God, to entrust our lives to God. And in that way, we can be able to resist the devil. Magkinabuhi kita bisan pa man sa presence ni ining klaseng nga kapanahonan karon, sitwasyon sa atong palibot nga grabe na, pero still kung nakaposes ka ni ining strong spiritual condition sa kinabuhi, makabarog ka, makapadayon kita despite ni ining tanan. With a strong immune system, we will be able to take it lest we fall. Kung magkaroon kita, magka-possess kita og strong spiritual immune system, mag-enable kita makabantay na dili kita matumba sa atong pagkinabuhi. Hinumdumon na ito higala nga sa atong kalibutan karon, daghan kaayo mga nag-una, nagpangalagad sa Ginoo, nagkatumba, no? Na-disqualify diya sa pagpangalagad sa Ginoo. It's because wala nakabantay. No? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse number 12, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Una ingon ni Apostol Pablo, ang matag-usa dapat yun magmabinantayon, magmaampingon, kay basi pod siya mahulog. Kay walay usa ka Kristohanon, usa ka nato na exempted niini nga maong mga sitwasyon. Ikaduha, we will be able to live circumspectly. Kung naata ginatawag na spiritual or strong immune system spiritually, mag-enable kita magkinabuhi na mabinantayon ni ining kapanahonan karon. In fact, ingon ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15 down to verse 17, nag-ingon siya, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. Magbabintayon ka mo, maampingon sa pagkinabuhi sa iyong paglakaw ni ining kalibutan. Dili magpariho sa mga ignorante, sa mga dili maalam, sa walay kahibalo sa Bible, but magkinabuhi kita ingon nga maalamon. In verse number 16, making the best use of the time because the days are evil. Dili usikan ang panahon, padayon sa pagbuhat sa bulaton as we can. Uban ang pag-amping, uban ang pagka mabinantayon sa atong spiritual or even sa atong physical. Dili abusante sa atong pagkinabuhi. Nga naman, ang rason, because the days of evil. Ang atong kapanahonan is paspas nga nagdagan. Grabe ang mga diversions, pagkinabuhi, temptations, side by side, and we need to stand strong sa atong spiritual kinabuhi. In verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. As we live on, samtang kita nagkinabuhi, padayon sa pagbuhat sa buluhaton, ang Diyos, aduna siya'y mga leading sa atong kinabuhi. Every one of us. The only thing, nga kinahanglan ato sabton, ato i-aplikar ang atong hibaluan diya sa iyang pulong. Carefully, magbuhat kita, magmangalagad kita, buhaton ang unsa man ang makatabang sa bulaton sa Ginoo, uban ang pagkamainampingon nga makapadayon kita sa unahan, mabuhat natong bulaton, uban ang tabang sa Ginoo, uban ang enablement sa Ginoo. Dili magkinabuhi nga matawag nato nga foolish, pareho sa mga tao nga wala nakahibalo sa pulong sa Dios. We need to know the perfect will of God, unsa ang makalipay diha kaniya. Ikatulo,
we will be able to withstand the wiles of the devil. Mga lipat, mga pag-atik sa atong kalaban ining kapanahona. O klaro nga gisulti ka na niya sa chapter 6 verse 10 down to verse 11. Siya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So we could not deny it. Nga niya kita nagkinabuhi ng kalibutan, puno sa mga paglipat sa atong kalaban. Na kung dili makabantay ang Kristohanon, maging weak siya spiritually, dali siya malipat, dali siya matumba, dali siya mapukan. Huh? Therefore, we need to put on the whole armor of God. Ang mga armadura sa Ginoo, ang iyang pagkamatarong, ang spirituhanon nga mga armadura gihatag sa Dios kanato based ni ini nga passage. I know nga ikaw nagabasa sa pulong sa Ginoo, nakabalo ikaw sa mga intention ni ini nga maong bersikulo nga gisulti kanato. No? Ito hinumdumon. Spiritual well-being depending on how Christians observe the truth in their lives. Dili kini padaghanay og nabalaan sa Bible, dili kini pabraytay, dili kini palalumay o pataasay o kaalam diya sa pulong sa Ginoo pa. Nagadepende kini kung paano nimo gi-apply, paano nimo gi-internalize, paano nimo gi-obserbahan, gibantayan o ginasunod diha sa imong kinabuhi ang mga pulong nga matag karon og niya imong nadunggan, nabasahan gikan sa balaan nga kasulatan. Higala uban ang tabang sa balaan ng Espiritu nga nistong kinabuhi. We can be able to withstand against the wiles of the devil. Kailangan kita magkaroon niini nga klaseng kinabuhi, magbarog, magkinabuhi kita, sumala pa sa kagustuhon sa atong Ginoo. Idaot pa nga ang pulong sa Ginoo karon, padayon nga magatudlo, mag-remind ka nato sa pagkinabuhi, pagmabinantayon, pag-observe sa mga instruction for our spiritual health. Hangtod sa sunod natong panag-uban, hinaot pa nga ang Diyos maghatag, padayon ka nato og oportunidad, pribilehiyo, na makapadayon kita sa pagbuhat sa imbulaton. Mag-aapo kita. Amahan og Diyos nga langitnon, salamat na usab sa gayon, sa imong pulong, nga among nabasa na pamalandungan. Palihog Ginoo, i-remind ang matag usa kanamo. Tagai kami sa kasing-kasing nga mahinulsulon panahon kami nagkamali diha kanimo. Tagai kami Ginoo og sinseridad nga sa matag karon ug unya makabantay kami sa dapat o sa dili dapat, makalikay sa dapat likayan, magbuhat sa dapat muhaton for your glory and honor. Tabangi kami o God ngay niining kalibutan nga among gipuy-an, puno sa mga tentasyon, persecutions, and sa tanang klase sa mga dapat balantayan. Amahan, dili kami kabarog kung wala ikaw sa among kinabuhi. This I pray in Jesus' name. Amen. Padayon kita sa atong pag-approach diya sa throne of grace sa atong Ginoo, pag-aapo kita.
Kanimo o Dios nga langit nun, salamat na usab sa oportunidad nga kami nakabasa o nakapamalandong sa imong pulong. And I pray nga ikaw magapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw, sa tanan nga nagasubaybay niini nga maong pagpamalandong. Hinaot pa o Dios nga ang imong pulong among nabasahan ang natun-an karon. Maga-remind ka namong tanan sa pagkinabuhi o Dios mabinantayon, sa pagsunod o Diyos sa imong mga instructions in order for us, Father God, nga makaangkon kami niyan ang klaseng pagkinabuhi nga dili lang physically okay kami, but sa spiritual na aspect labaw sa tanan. Magmalig-on o mahimo kami mabinantayon sa pagkinabuhi. Amahan, itugyan ko kanimo ang mga prayer request sa mga prayer partners nga padayon nimo Ginoo nga ginabuhat. Padayon na mo Ginoo nga ginatugyan niya kanimo. Kay nasayod kami o Dios nga diha kanimo aduna kami kalauman. Gitugyan ko man kanimo Ginoo ang mga request sa matag usa. Especially Father God, sa among nga mga kahigalaan. I pray sa life ni Pastor Ipaprasacar, padayon sa paggamit sa kinabuhi. Sa mga pagwali every now and then, sa radio station and even sa online. I pray Ginoo sa padayon ng mga pag-bless sa iyang kinabuhi, sa matag pulong nga igawali sa imong mga kaanakan, mga alagad Ginoo. Kay Pastor Manuel Salada de Astolido City, Cebu, kay Pastor Ronnie Calvis Catanos di sa Sambuanga, FBC, kay Pastor Irvin Paril di sa Nabuagan, Valencia, Bukidnon, and praying also for the life Pastor Alex Balgos uban sa iyang partner sa pag-preach diya sa Mati City, and even kay Pastor Novi Nasipo diya sa Banibani, Davao Oriental, and even Father God sa daghan pa nga nagawali every now and then ginamit ang mga teknolohiya ining kapanahonan. Praying nga ang imong mga pulong padayon o Dios nga masabwag sa tibuok naong sa iyong taas possible, according sa imong mga plano and according sa imong kabubuton. I pray also for Australia Florisiwaki sa iyang ang mga desire, sa iyang mga handom sa kinabuhi padayon ka Ginoo sa pagpanalangin, sa pag-provide sa physical nga good condition sa iyang physical nga bahin, sa iyang right hand nga padayon pag nag-recover as of this time, and even Father God sa financial nga bahin pag-provide alang sa panginahanglan sa iyang tibok pamilya uban kay Syo, kay Ayumi. Praying also for her desire para sa iyang mga mahal sa kinabuhi, salvation sa ilang mga matag-usa ka mga kalag Ginoo. Praying also for the life of Ma'am Ami Basinang Jicoms, even sa iyang sister sa kay Ma'am Aileen Bidolo, padayon sa hatag o complete recovery sa iyang physical na bahin. And even Father God sa kahimtangan sa ni Ma'am Amalia sa pagkawala na usab sa iyang husband Ginoo. Nagapray ko Ginoo for your strength nga imong ihatag kaniya uban sa iyang tibok panimalay as of this time. Padayon nga nagaluksa anaa sa bugat na sitwasyon gumikan sa mga nagakaabot sa ilang pamilya. I pray Ginoo sa kinabuhi usab ni Ma'am Ami sa iyang mga sa iyang pag-take sa iyang vacation, praying Ginoo for your protection and padayon sa paghatag kaniya sa kalipay, padayon sa pag-serve usab kanimo.
Praying also for the life of Engineer Michael and Yvette Nawang and the whole family. Salvation sa matag usa sa miyembro sa Panimalay, mga mahal sa kinabuhi, and even Father God, padayon sa pagprotekta, pagpanalangin sa ilang mga panginabuhian. Praying also sa kay Ma'am Provita Galiga Avila, kay Sir Milan Avila, sa ilahang padayon ng pag-serve kanimo diya sa Lupon, and even sa ilang mga panginabuhian, sa Jaira Pharmacy and Mabila Driving Academy, padayon ka Ginoo sa palampo sa ilang mga panginabuhian, ma-provide ang ilang mga panginahanglan day by day sa tibok pamilya. Even Father God sa kay Sister Imelda Malinaw, praying for her good health, protection, safety, and provision labaw sa tanan. Sa iyahang mga pagpaningkamon, ma-provide ang panginahanglan sa iyang tibok pamilya. Praying also for good health alang sa kay ng Pipay, kay ng Kuching, Kuya Bubong, and the whole family. Even sa ilang ginaatubang karon sitwasyon sa kinabuhi. Sa mga desire, secret prayer diya sa ilang mga kasing-kasing, praying Ginoo for your blessing, realization sa ilang mga alampuan sa tibuok pamilya. I pray Ginoo sa among mga kaigsuonan, mga outreaches diya sa San Isidro Outreach, kay Pastor Lito Julian, kay Sister Premi Julian, sa ilang pamilya, safety, protection, and even sa tanang mga kamibruhan dito sa San Isidro. Padayon ka Ginoo sa pag-bless, palambo sa ilang spiritual life, paggamit sa matag usa para sa imong kamayan, even sa among mga kaigsuonan dito sa Kinablangan, kay Peregrino family, kay Ma'am Harty Roth, kay Ma'am Shena, kay Ma'am Era, and even sa family ni Brother GR, kay Ma'am Jaira Aquilon, kay A, kay nang-auring Hapitan, and the whole family. I pray Ginoo sa ilahan ng mga panlawas, padayon ka Ginoo sa pagpakamaayo. And even sa amo ang mga kaigsuonan dito sa Katiil, kay Pastor Junard Suganay, Ma'am Jingjing, sabi na sa iya nga gina-atubang, gina-anticipate nga kaming isang hinaot pa Ginoo nga imong nga i-grant ang desire sa iyang kasing-kasing uban sa iyang pamilya. Praying also sa tanan mga Kristohanon diya sa Katiil nga magatubo sila spiritually, padayon sa kalipay diya sa pag-serve kanimo. Praying also sa among mga kaigsuonan dinhi sa Baganga, sa kay Sister Loida Gomez Julian diya Singapore, praying for her safety and protection, enablement sa iyang mga pagtrabaho, and praying also sa iyang mga sakop sa Panimalay, kay Brother Nonoy, kay Jade o kay Shubi. Hinaot pa Ginoo nga ikaw padayon sa pagpakamaayo. Sa kay Jennifer Jimena, wala kami masayad Ginoo sa iyang ongoing sa iyang pagkinabuhi karon, but I pray ikaw Ginoo mag-bless ang kinabuhi. Kay Richelle Amay Graham, thank you Lord sa imong pag-bless ang kinabuhi, and even sa kay Eunice Alfonso. I pray also sa kay Maricel Ibanez, and sa uban pa ng mga kaigsuonan, padayon ka Ginoo sa pagkamaayo sa ilang mga desire, ma-materialize Ginoo according sa imong pagbulutan. Sa kay Anilino Nasan, kay Joan Alicos, kay Nilia Grace Alfonso, kay Josephine San, o bisan pa man, padayon ka sa pagkamaayo sa kay King Morales, o sa ilang mga desire, ang imong kabubuton o Diyos ang magakatuman ngadto sa ilang kinabuhi. Praying also sa among ubang mga kaigsuonan na out of town, kay Richard o kay Ryan Ibanez uban sa ilang mga Panimalay, kay
Junami Hinil, diya sa Turil, sa Kalinan. I pray, Ginoo, for your blessing sa tibok niyong panimalay. Paghiusa, gugmao, sinabtanay. Praying, Ginoo, for the life of Maisel Concepcion, kay Novo, kay Maiko Concepcion. Praying also sa kay PG Malinaw, kay Shaira Apostol, kay Mark Anthony Julian, bisan paman sa kay Dominador Alicos, diya sa kay Cagayan de Oro City, and even kay Jirel Menendez, kay Rodel Menendez. Praying, Ginoo, nga imong padayon nga i-bless ang ilang mga kinabuhi, layan lamaw sa tanan sa spiritual nga aspect anta sila. Padayon nga magkupot sa ilang naibaloan diha kanimo. I pray, Ginoo, sa kay Ma Maria Chiri Librando de la Cruz diya sa Aklan. Padayon ka, Ginoo, sa pag-bless ang kinabuhi uban sa iyang tinuong pamilya, sa iya karon nga mga desire ka, Ginoo, materialize. Pray also sa kinabuhi ni Brother Ronnie Apostol uban sa iyang tibok family, and even sa kay Rinrin na coming graduation, ikaw, Ginoo, mag-bless. Praying also sa kay Sister Gingging Hungkulada, kay Angel Hungkulada, ikaw, Ginoo, mag-bless. Sa safety protection diya sa Davao, and even Father God, pray ko sa kay padayon ka sa pagpakamaayo sa kay Ma'am Yuli Bisano Oranza sa iyang coming exam sa iyang daughter, and business design, ikaw, Ginoo, materialize. Nagapray ko, Ginoo, sa tanan nga paminaw karon ini nga station sa tibuok Baganga kung asa naabot ang among signal sa among mga Facebook friends, followers, and sa tanan makaskan ni ini. Salamat, Ginoo, sa imong pagpakamaayo even sa tanan nga mga prayer partners, ministry partners, Ginoo, tanan nga naga-share ni ini nga maong videos. Every now and then, I pray, O God, ang ilang mga effort imong timan-an, imong i-reward matag usa according sa ilang i-perform nahimo, Ginoo, para sa imong bulaton. Thank you so much, Lord, sa imong gyud nga pagpakamaayo sa tanan mga nagapakigbahin ni ining bulaton, not only in their sa pag-share sa mga videos, but also sa tanan nga mga gibuhat nila ni ining ministry. Timan-an mo, Ginoo, ang tanan nga naging partner ni ining ministry. Ug ikaw magapalos, magabalik sa imong mga blessing sa matag usa according sa imong faithfulness. Thank you so much, Lord, sa imong pagpakamaay kanamo. Hinaot pa niya padayon ka sa paghatag ka namang oportunidad na makapadayon sa pag-serve diyan kanimo. For this, I pray. In Jesus' name. Amen. Okay, sa dili pa kita magabulag-bulag mga higala, so kintik paminaw mga partner sa ministry. Daghang salamat sa inyong pagpakamaayo, sa inyong pagpakiguban kanato from time to time. Sa walay sawa nga pagsubaybay, pag-share o paghatag sa inyong mga comments. Good morning and thank you for praying. Sa kay Ma'am Dalia and Hinti Bangkalya sa Panabo City, uban sa tibok pamilya, good morning. And padayon ka mo sa ampo, padayon sa paabot usab sa atong mga preachings ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi, mga friends. Good morning, Pastor. Gikan sa kay Stella Malinaw from Davao City. Thank you so much, Stella. Lord, I come before your throne. Good morning, everyone.
Praise God on His holy word. God bless us all. From Imelda Malinaw. Thank you so much and God bless. Good morning everyone. Gikan sa kay Marilyn Dumalag at Tilian. Thank you so much sa pagpaminaw, ma'am, and God bless kanimong sa tibok panimalan. Good morning, Lord. Good morning, everyone. God bless Pastor Jerry and to all the listeners and followers. Thank you from Ma'am Ami Basinan Jacobs. Thank you, ma'am, sa imong mga pag-ampo o padayon nga pagsubaybay. God bless and enjoy sa imuhang mga ongoings. Good morning, gikan sa kay Linita Totuani Apostol. Thank you so much and regards to Brother Ronnie o sa Tibok Panimalay. Good morning to all listeners and followers. God bless us all. Gikan sa kay Gingging Hungkulada from Davao City. Thank you so much and ingat kanunay. God bless. Amen. Gikan sa kay Ma'am Yuli Bisano Oranza. Thank you so much, Ma'am Yuli. Lord, awesome. Good morning from Australia, Florisiwaki. Thank you so much, Trill, and ingat kanunay. Good morning, Pastor. God bless you. Gikan sa kay Richard Bintayaw. Thank you so much for listening. And God bless. Good morning, happy watching also sa kay Ma'am Chrissy Marie. Thank you so much, Ma'am. And regards sa tanan nga naakaroon sa Panimalay kay Sir Joseph o sa tanang miyembro sa Panimalay. Good morning and congrats sa inyong pamilya. Good morning, happy watching also sa kay Ma'am Marjorie Limosnero. Thank you, Ma'am, and regards sa imong tibok pamilya, di na nako kamo mausa-usa. And good morning, happy watching also sa kay Sir Vic Servito. Happy watching and God bless you with your family. Good morning, happy watching also sa kay Gisibel Menendez, one sa kay Brother Rofo Menendez, sa tibok pamilya, sa kay Esther, kay Eunice, og bisan pa man kay Jameson, og sa tanan nga naa karon diha sa inyong panimalay. Good morning, happy watching also sa kay Pastor Earl Magdali diha sa Valencia, Bukidnon. And paki-extend palihog sa mga pangumusta o kita-kits kita. Pipila ka mga adlaw gikan karon. Good morning, happy watching also sa kay Julian Gamit Clay. Thank you so much dia sa Saukigi uban kay Lavilin o sa mga kabataan. Good morning and take care. Good morning, happy watching also sa kay Pastor Jory Patarata dia sa Cotabato area. Good morning, happy watching sa kay Leticia Brigoli. Naga-watch ka na to karon. Thank you so much and God bless. Lord, I come before your throne. Good morning, happy watching also sa kay Florami Alfonso Gomez, uban kay Brother Bubong, o sa inyong mga kabataan kay Sara o kay Sarang o kay Louis J. Good morning, bisan pa man sa kay Ma'am Virginia Canyo. Happy watching and God bless you. And even sa kay Pastor Ronnie Calvis Catanos diya sa Sambuanguita, if busy. Good morning and thank you for watching.
God bless sa tibok panimalay. Good morning, happy watching also sa kong misis, kay Fanning Estrella Ulan-Ulan. And happy listening also sa akong mga kabataan, kay Jerry Lovejoy, kay Jerry Jan. Bansamong panimalay, kay Aldion Malitok o kay Ladin Arbiol. Lord of mercy. Strong, you're the beacon, my song in the night, in the shelter of your wings. Sa makausapa ako temporary nga mga pananilit diya kaninyo hangtod sa sunod natong panag-uban. Ang akong pag-ampo handom nga unta kamong tanan. Padayon nga bendisyonan, padayon nga i-bless sa Ginoo sa matag karon niya sa inyong mga kinabuhi, sa mga pagpaningkamot, sa mga pagpamuhat. Unta nga ang Ginoo padayon nga magpakamaayo diha kaniyang tanan. Dalaygon ang Dios og hangtod nga ang Dios padayon nga magatugot niining buluton. Ug enable kita niya sa pagbuhat niini. Padayon kita mag-uban-uban kaninyo sa samang stasyon, sa samang oras. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. This program is sponsored by MYMS Apartel and Water Refilling at Mangwak Lukud, Paganga, Davao Oriental. For orders, just call or text on 0917-1572-090. A place like home. Come and visit at MYMS Apartel, located at Mangwak Lukud, Paganga, Davao Oriental. MYMS Apartel offered also meals. For reservation, just call or text on 0917-1572-090. Oras sa Kabataan, kada Sabado alas 11 hangtod alas 11:30 sa buntag, uban kay Ate Jem ug mga kaubanan, magahatag og Diosnong istorya gikan sa balaang kasulatan. Dinhi lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. Ayaw si Piata, paminawa ang mga programa diri lang sa ECGM Christian Community Radio 104.9 FM. A day challenge to only listen to Christian music. It's a life-changing. Listen